natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord! At ang lahat ay nagkagalak ay magsabi ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Samahan niyo po kaming magpuri sa ating Diyos. Amen! Enjoy po natin ang hamon na to na papurihan ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa kanya ay ibigay. Awitan siya, luwalhatiin siya. Wakas na papuri, sa kanya ibigay. Awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa
pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan. Ibigay natin ang pinakamalakas na papuri at palakpak sa Panginoon at sumigaw tayo ng hallelujah in 1, 2, 3. Hallelujah! Church, kung para sa Panginoon yan, mahina pa yan. Pwede ba natin ibigay yung pinaka-best natin na hallelujah in 1, 2, 3.
Hallelujah, Lord. Oh, thank you for this afternoon, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Come on, just thank the Lord. Pwede mong pasalamatan mo lang yung Panginoon ngayong hapon sa kabutihan na ginawa niya sa gitna ng sitwasyon mo. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, handa na kaming tumanggap, Panginoon. Handa na kaming magpuri, Lord. Hallelujah. Buksan mo yung puso namin, Panginoon. Yung teka namin, yung utak namin, Lord. Kasi gusto ka naming maranasan ngayong hapon. Hallelujah. Panatag yung loob ko, Panginoon. Panatag yung loob namin, Panginoon. Kasi alam namin na nariyan ka, Lord. In the middle of the storm, you are there. Thank you for your assurance. Thank you for the love. Thank you for the provision, the healing. Hallelujah, Jesus. Tanggapin mo ang aming papuri, Panginoon. Panatagang aking loob sa kabutihan mo. Magbago man ang panahon, tapat ka aming Diyos. Panatagang aking loob sa kabutihan mo. Magbago man ang panahon, tapat ka aming Diyos. Ika'y tapat. Oh Diyos, ika'y naririto. Di nahuhuli, di nagkukulang. Ako'y di mangangamba, walang alinlangan. Kikilos ka, mananatiling tapat kailanman. Di ka mababa.
Ika'y dakila, O Diyos mapagkailanman mula sa una hanggang sa dulo. Ika'y dakila, O Diyos mapagkailanman mula sa una hanggang sa dulo. Ika'y dakila,
Yes, God. Hari ng langit, hari ng buhay. Can we lift up, say papuri? Papuri sa kataas-taasan. Yes, God. Lord, receive our worship. Tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan. Receive our worship. Papuri sa ating Receive our worship. Receive our worship. Yes, God. Yes, God. Hari ng langit, hari ng buhay ko. Opo, Panginoon, hayaan mo na sa hapong ito, sa amin pong pananambahan, Ikaw ang aming maitaas. Ikaw ang hari ng buhay ko, Panginoon, hari ng aming buhay. Kaya pinili po namin na nandito ngayong hapong ito, manambahan, sambahin ka, dakilain ka, purihin ka. Dahil Ikaw ay karapat-dapat. Ikaw, Panginoon, ay Diyos na karapat-dapat sa aming pong mga papuri at sa aming pong pagsamba. Panginoon, hayaan mo na sa aming pong pagtitipon, isang salita, Lord. Just one word from you, Lord God, and our life will never be the same. Patuloy kang mangusap, patuloy kang gumawa sa aming kalagitnaan. Hinahayaan ka namin, Banal na Espiritu, na kumilos, maghari, mapangyari ang kalooban mo sa bawat isa sa amin. God, we allow you. We allow you, God. We allow you. We allow you, Holy Spirit, to move in a very special way in the hearts and mind of your people today. We're here for a reason, oh God. It's because of you. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa hapong ito, mapurihan ka, maitaas ka sa lahat po ng aming gagawin. Father, receive our worship. Lord, receive our thanksgiving coming from our hearts. We just want to give you the glory, the honor, and all the praise. And every saints in the house, come on, pwede ba nating bigyan ng malakas? Come on, malakas na palakpak ang ating Panginoon at sumigaw po tayo ng malakas na Hallelujah! God. Thank you, Lord. Sige po, maaari na po tayong umupo. At syempre, sa atin pong pag-upo, pwede bang batiin mo yung katabi mo? Nagagalak ako dahil nandito ka ngayong hapon. Yan. Masaya ka ba talaga? Pakita mo naman, nakangiti ka naman dapat, okay? Yan, nakangiti ka naman. Praise God. So this afternoon, no further ado, let me share the Word of God to you today. Hayaan niyo po na ibahagi ko ang salita ng Panginoon. And it's about celebration. Pag sinabi nating celebration, o yung, ang hirap ano ba Tagalog ng celebration? Pagsasaya, okay? If that's the right term, okay? Di ba pag may kasiyahan, madaling mag-celebrate, madaling magkaroon ng celebration pag maganda ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Tama po ba? Wala akong kausap. Kalabitin mo yung katabi mo. Nandiyan ka na ba? Nandiyan ka na ba? Ayan. So, just like I've said, madali po ang mag-celebrate pag everything is okay, doing well in our life. Pero pag may sitwasyon, may problema, pag may pinagdadaanan at pinag-uusapan natin ng celebration, parang, di ba, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ngiti, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng galak para mag-celebrate. But then, sa atin pong mga mananampalataya, okay, anuman ang season ng buhay natin, meron po tayong dahilan para magsaya. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa buhay. At may papaliwanag lang to o masasabi po natin na paano mapapangyari yun? Paano kaya how can I be so happy or how can I celebrate if things in my life is not okay? Paano ba yun? Yan. Sabi ko nga, hayaan po natin ngayong hapong ito na sa ating pag-uusapan na sa ating pong mga pinagdadaanan, may kadahilanan at may kaparaanan para tayo ay magsaya. At sa atin pong pagsasaya, alam niyo po ba, we will not just celebrate, but in the midst of our celebration, we could reap a harvest. Ayan. Kasi pag sinabi ko pong harvest, ito po yung pag-uusapan natin ngayong hapong ito. Pag sinabi ko pong harvest, may kinalaman po ito sa mga farmer. Is there any farmer in the house? Yan, meron po bang farmer dito? Ayan, kala ko, ikaw talaga eh. Ayan. So usually,
we could, like for example, ako po wala po akong first hand na karanasan sa pagfa-farming, and yet, dahil marami na po akong napapanood sa YouTube, I could watch and how they do it. So, pag sinabi po nating harvest, ito po yung panahon na kung saan most of the crops, okay, in the fields are ready to harvest, or pwede na po itong kunin at pwede na itong anihin. Kagaya po dito sa Pilipinas, most of the time nang hina-harvest po natin ay palay. Tama? Okay, at ang palay, alam mo na ready to harvest na yan pag nakikita mo yung golden yellow doon sa field. So usually, pag sinabi nating harvest, sa mananampalataya, gustong-gusto po natin to. Kasi bakit? Pag ang harvest ay may kinalaman or nakalakip or laging nakadikit sa pagpapala. So when I say, your harvest is coming, spiritually, in your spiritual life and in your personal life, you know that the blessing is on the way. Pag pinag-uusapan po natin ang harvest. But then ang harvest po, magandang pakinggan, masaya ka pag marami, maganda, pero hindi po siya madali. Okay? Sabi nga po, when we define harvest, ito po yung process of gathering crops, but then, it is the most labor-intensive task. Okay? Pag sinabi ko pong labor-intensive, hindi po madaling mag-ani. Lalo na marami yung aanihin mo at lalo na ito ay malaki, malawak. Okay? Bakit? Kasi mayroon po tinatawag na process of harvesting. Andito po yung reaping, ito po yung puputulin, threshing, cleaning, and transporting. Sa mga farmer, ito yung maaga silang gigising at matutulog sila yung gabing-gabi na. Kasi bakit? Tuloy-tuloy po yung trabaho. At pag hindi po nila ito itutuloy, syempre, pwedeng masira yung kanilang mga ani. Okay? Kaya nga po ito po, ano pong kinalaman nito sa atin? Pag-aaralan po natin na alam po ba natin sa buhay nating mga mananampalataya, ang pag-aani ay hindi nakadepende sa season ng buhay natin. Ang pag-aani po ay nakadepende kung paano mo nakikita yung pagpapala na parating sa'yo. Ulitin ko po, sa atin pong mga mananampalataya, hindi nakabase yung pag-anihan, okay, sa buhay natin, base sa mga pinagdadaanan ng buhay natin. Hindi ibig sabihin, dumadaan tayo ng problema, walang anihan na mangyayari. Hello? Okay, paano kaya yon? Ito po yung nais kong ipaliwanag ngayon. So even we are going through life situation, there is a blessing coming. Hello? Merong pagpapala, nakalakip ang bawat kapagsubukan, ang bawat problema na dumadaan sa ating buhay. At hayaan niyo po na pag-aralan natin, paano ba natin titignan yung pagpapala natin sa kalagitnaan ng mga sitwasyon natin sa buhay. At makikita po natin to, ito yung key verse po natin ngayon sa John chapter 4, verse 35. Hindi ko napalitan to, no? 35 po ito. So sabi niya dito, don't you have a saying? Si Jesus po yung nagsasalita dito. It's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields, for they are ripe for harvest. Again, I'll say it again. I tell you, okay, open your eyes and look at the fields, for they are ripe for harvest. So sa atin pong mga mananampalataya, para makita po natin yung harvest natin in the midst of our situation, kailangan buksan lang natin yung ating mga mata. Okay? Buksan. Okay? Pwede kasing nakabukas yung mga mata mo pero hindi mo nakikita. Yan. Kasi usually, we depend on the physical things that we see in our lives. Kaya nga, pag nakita mo yung problema, natatakpan yung pagpapala na nilalaan sa'yo ng Panginoon. Kasi bakit? Problem lang ka, nakapokus. Doon ka nakatingin. Okay? So titignan po natin, paano ba tinignan ni Jesus Christ or how do Jesus Christ look at situation or problem or conflict? Paano niya ba ito tinitignan? Tignan po natin. Let's go in. Tuloy-tuloy po ito. Mas maganda po na basahin po natin to pagbalik po natin sa bahay or during our devotion, yung buong chapter. Okay? John chapter 4. Ngayon, papasadahan ko lang po Sharon's translation.
Yan. Kasi po, ikikwento ko na lang po sa inyo. But then let's start, okay? So ito po, matapos nangaral ng Panginoon, matapos po siyang nangaral sa isang lugar, lumipat po siya at nagplano pumunta sa bayan ng Samaria. Okay? So here, he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of the ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well, and it's about noon. Okay? What is about Samaria? Okay? Actually po, pag pinag-uusapan ng Samaria, sa isang Hudyo, hindi po ito magandang pakinggan. Okay? Kasi po, pag pinag-uusapan ng Samaria, sa isang Hudyo, ito po ay lugar na kung saan may conflict. Okay? Nasubukan mo na bang pumunta sa isang lugar na may kaguluhan or sa isang lugar na ayaw ka doon? Diba? Ayaw ka doon. Hindi ka gusto, hindi ka welcome, pero papasok ka. Yan. Ito po yung sitwasyon ni Jesus. So, mayroon bang ibang daan? Meron po. Pero yung araw na yon, mas piniling pasukin at daanan ni Jesus ang Samaria. Kahit na mayroon pong conflict between the Jew and the Samaritan. Bakit po may conflict? Kasi mayroon po silang religious beliefs, mayroon po silang discrepancy. Though iisang lahi lang po yan, yung mga Samaritan, nahaluan lang ng ibang lahi. Pero yung mga Hudyo, purong Hudyo. At naniniwala ang mga Hudyo na sila yung tunay na mga anak ng Diyos. But then, in spite of this, okay, mayroon silang kanya-kanyang kaalaman at mga katuruan na ito yung nagbibigay conflict. So pag nagdabi po ang Hudyo at ang Samaritano, hindi po yan bate. Okay? So here, ano kayang magiging pakiramdam ng isang tao na hindi bate at magkakadikit? So, nasubukan nyo na ba ang katabi nyo yung kaaway nyo? Oh, no, hallelujah talaga, mapapahallelujah ka. Ako po, pag may kaaway ako, ayoko makita. Di ba? Yung pa kayang makatabi? Oh, di ba? So parang ganito po yung sitwasyon ni Jesus. So, Jesus had to go through. Yan. Papasukin niya yung conflict kahit na may conflict. Not because walang ibang daan, pero mayroon siyang plano. Okay? Pinlano ng Panginoon. Continue po natin. So from there, dahil pagod po si Jesus from ministering, and then naglakad po sila, nung panahon po noon, Cadillac pa lang po ang meron. Cadillacad. Okay? Hindi po, walang sasakyan, walang BMW, Cadillac pa lang po, Cadillacad. Lakad lang po sila. So in the middle of noon, okay? Noon, pag sinabing noon, katanghaliang tapat. Nagkataon, nung katanghaliang tapat, nakarating po sila doon sa bayan na yon. At si Jesus, definitely, nauuhaw, pumunta po siya doon sa may well. Siyempre, pag may nakita kang well, may tubig doon. Subalit ang kanyang mga disciples, sabi niya, Jesus, wala pong pagkain dito. So, bibili muna po kami. So, here is Jesus. Okay, yung mga disciple niya, bumili ng pagkain, and then siya, naupo. And during the time na nakaupo si Jesus, may isa pong babae na lumabas para mag-igib ng tubig. At sa mga babae po, yung mga nag-iigib dati, sino po yung naranasan mag-igib? Yan, di ba? Ayaw mo mag-igib ng tanghali. Tama? Pag mag-igib ka hapon, yung walang araw, or yung umaga. Pero po, itong babaeng to, nag-igib ng katanghaliang tapat. For the reason, okay, kasi po, ito pong babaeng ito, may buhay na hindi kaaya-aya. At definitely, dahil hindi kaaya-ayang kanyang buhay, pinag-uusapan po siya ng community. So definitely, hindi siya magpapakita kasi siya lang ay ang sentro ng kamaratisan doon sa lugar na yon pag siya ay lumabas. Okay? For short, siya yung sentro ng chismis. Okay? Kaya hindi po siya lumalabas ng kung saan may maraming tao. So at that time, lumabas siya ng katanghaliang tapat, dahil walang iigib ng katanghaliang tapat. Bakit? Iniiwasan niya po yung kanyang problema. Ano po yung problema? Napag-usapan siya. Okay? So bakit po? Kasi ito pong babaeng ito, may 5 asawa. At may kinakasama. So pang-anim na po yun, di ba? So definitely, ay, pang-anim na asawa na yun. Marami na po siguradong naggaganon sa kanya. So ayaw niya po. And then by the time lumabas siya, nagkaroon na naman siya ng problema. Sabi niya, naku, may problema ako kanya. Bakit? Yung problema na nakita niya nung mag-iigib siya dun sa well, ay isang lalaki.
Bukod pa sa isang lalaki, itong lalaki ito, Hudyo. Anong ginagawa nito dito? Parang gano'n, di ba? Problema to. Paano ako magigib? Nandito tong lalaking to. Yan na po yung problema ng Samaritanang ito. But then at that very moment, lumapit po siya, syempre kailangan niya pong magigib, bigla po siyang kinausap ni Jesus. And then when Jesus spoke to her, okay, may mga pinag-usapan po sila, okay, and during the conversation, okay, syempre, hindi naman ako kilala ng taong to, sabi naman ni Samaritana. No? So, she just speak casually to Jesus. Pinag-usapan nila yung tungkol sa Hudyo. Sabi niya, di ba Hudyo ka? Hindi ka dapat, di ba Hudyo ka? Ayaw mo sa amin. Ba't nandito ka? Yan. Unang tanong niya to. Di ba teacher ka? Rabbi ka? Bakit mo ko kinakausap? Yan. Ito yung mga tanong ng babae kasi ito po yung mga spiritual discrepancies nila. Hindi pwedeng makipag-usap ang mga Samaritano sa mga Hudyo. Hindi pwedeng magdikit, hindi pwedeng magsama. So itong lahat to, tanong ng babae. At saka di ba kayong mga Hudyo, sabi niya, meron kayong lugar ng pananambahan. Kaming mga Samaritano, dito kami nananambahan. And so, here, the woman tried to converse with Jesus, but then, sabi ko nga, yung mga tanong niya, yung mga problema, yun ang mga tanong niya kay Jesus. But then, here, Jesus conversed to her in a practical level, and then, what Jesus did is speak to her situation. Then, biglang sinabi ng Panginoon, hindi ba, tawagin mo yung asawa mo. Sabi nga ni Jesus, tawagin mo yung asawa mo. Sabi niya, then sumagot yung babae, wala akong asawa. Oo, wala kang asawa kasi meron kang 5 asawa, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Tapos sabi ng babae, paano mo alam? So here, habang po nag-uusap sila, merong na-ignite sa puso ng babaeng Samaritana. Merong nagising, okay? Because yung kagisingan na, yung bagay na hinahanap ng babaeng Samaritana, nakita niya doon kay Jesus Christ. So habang siya po ay nakikipag-usap, na-discover po ng babaeng Samaritana na hindi pala sa mga lalaki ang longing ng kanyang buhay. Hindi pala sa mga lalaki sa buhay na dumaan sa kanya ang hinahanap niya, kundi yung living water na ino-offer ni Jesus sa kanya. At nung naranasan niya yun, nakita niya yun na there is something while conversing with the Lord Jesus Christ, there is something inside of her that had been filled. Ito po yun. Hindi ko pwedeng ipaliwanag or hindi ko pwedeng masabi na hindi totoo, pero sa nakaranas, alam niya totoo. Pag na-encounter mo si Jesus. Okay, kagaya ng babaeng ito, alam niya sa dami-dami ng lalaki niya sa buhay, pero si Jesus Christ lang ang tumugon nung tunay na pangangailangan na meron siya. And when he encountered the Lord Jesus Christ, she discovered that her real need in life is not man, but it's within. Yung tunay na pangangailangan niya ay yung palang tubig na pwedeng ibigay ni Kristo sa kanya. At nung naranasan niya yung tubig na sinasabi ni Jesus Christ, that when you take this living water, you will never be thirsty again. Ito po yung sinabi niya sa Samaritana. Kaya nga sabi niya, I want that water, Lord. I want that water. And definitely, when she started to see her need, she thought, at alam niya na yung need na hindi physical water. She see her problem. Nakita niya eh. Nakita niya yung kalalagayan niya. At nung nakita niya yung kalalagayan niya, may pagbabago. May nagbago at that very moment nung na-encounter niya si Jesus. Her physical thirst of relationship, having 5 husbands, is not about her bad decision, but it's a pattern in her life. Pag sinabi, kasi po yung 1, 2, okay pa eh. Pero 5 asawa, pare-pareho hiwalay, may problema po tayo doon. Ibig sabihin, pattern. Meron kang hinahan na pag ayaw mo na dito, iwanan mo na, hiwalay na tayo, papalitan na kita. So ito yung pattern dito sa babaeng Samaritanang ito. But then when she perceived that her greatest problem, kasi yun po yung problema niya eh. Hindi siya manatili sa isa at hindi siya tumatagal sa isa. Ito po yung problema ng babaeng Samaritana.
But then, nung nakita niya na ito yung problema niya, at nung nakita niya yung problema niya, pero yung problema niya ang naging daan para makita niya yung solusyon sa buhay niya. Nakukuha po ba natin? Itong babaeng Samaritanang ito, alam niya may problema siya. Pero hindi niya alam na itong problemang ito ang siyang magiging daan para makita niya yung solusyon sa buhay niya. At walang iba kundi si Kristo. So she perceived that her greatest problem is her greatest opportunity. Bakit? Nagkaroon siya ngayon ng kaalaman. Nagkaroon siya ngayon na hinayaan niya ang Panginoon na ang mag-feel sa kanyang buhay. Yung bagay na hinahanap niya, hinayaan niya si Jesus ang nagbigay, ang naglagay, ang nagpunan. Kaya nga in John chapter 4 verse 27, again, problem. Okay? So ito yung problem. The problem became the opportunity for her to see the blessing of God in her life. Kasi kung wala siyang problema, hindi niya makakausap si Jesus Christ. Kung hindi siya nagtatago, hindi niya makikilala yung living water. Kung nagtatago, kung wala siyang problema, hindi mababago yung kanyang buhay. So nakita po natin yung naging daan ng problema sa buhay niya. Naging daan, naging opportunity para mabago yung kanyang buhay. And then here comes, let's go to the disciple naman. Siyempre yung disciple, bumili ng pagkain, bumalik. At nung pagbalik nila, problema na nga yung pinasukan nilang lugar, ang nasa utak ng mga disciple, nako, problema na naman to. Sabi nila, bakit? Nakita nila si Jesus, kausap yung babaeng Samaritana. At gaya nga ng sinabi ko kanina, problema talaga yun. Hindi dapat kausapin. So, walang maglakas loob na magtanong sa kanila na, Lord, ba't mo kinakausap yung babaeng yan? Di ba hindi pwede makipag-usap? Wala pong malakas ng loob na magsabi sa kanya. But then, definitely, siguro si John po yung nagsabi nito, Jesus, ba't mo siya kausap? Di ba? Yan po yung una niyang tanong kaagad kay Jesus. So here, what had happened, habang nag-uusap po si Jesus at yung Samaritana, alam po natin na may nagbago. In verse 28 to 30, tignan po natin. Habang nag-uusap, yung problema ng mga disciple, bakit mo kausap itong babaeng to? Yun ang problema nila. Pero itong babaeng Samaritana na kausap si Jesus, yes, may solusyon na sa problema ko. Okay? Nakita niya na yung solusyon. So nakikita niyo po yung conflict this time? So ang ginawa ng babae, nung nakita niya po yung solusyon sa problema niya, dali-dali po siyang pumunta ng bayan. Imagine nyo, iniwanan niya yung kanyang sisidlan, yung kanyang banga. Iniwanan niya yung water of jar na kung saan, kaya lang siya pumunta doon para magigib. Pero pansinin natin anong ginawa niya. Pumunta siya sa lugar na ayaw niyang puntahan. For what reason? Verse 28, basahin natin. Then leaving her water jar, the woman went back to town and said to the people, Come. Ito yun, naranasan niya. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay niya, na-encounter niya si Jesus. Hindi na kontento na sa kanya lang. Ang unang pumasok sa isip niya, kailangan marinig nila to, kailangan malaman nila to. Bakit? Kasi ang isang tao na nakalaya, ang isang tao na nakita niya yung matagal ng buhay niya nakabihag, tapos nakalaya, hindi siya kontentong sa kanya lang. Ito, dali-dali. Imagine mo, kakatanggap pa lang niya. Kakaranas pa lang niya, dali-dali siyang pumunta ng bayan. At ito po yung sabi niya in verse 29, Come. See a man who told me everything that I ever did. Di ba parang, pwede pwede mo bang ipagmalaki yung, tara, itong lalaking ito, sinabi niya lahat ng kabahuan ng ginawa ko. Actually, yun po yung sinabi nila. Yun po yung sinabi niya kung bibigyan ko po ng Sharon Translation. Itong lalaking ito, sinabi niya lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Alam niya. Alam niya. Kaya nga, dahil alam ng babaeng ito na alam ni Jesus yung buhay niya, and yet tinanggap siya, minahal siya, at binigyan pa siya ng solusyon sa problema niya, sabi niya, hindi lang ito dapat sa akin. So dali-dali po siyang pumunta ng bayan. Kaya nga sabi niya, Come, see a man who told me everything that I ever did. Could this be the Messiah? Hindi pa rin siya sigurado eh. Pero ang alam niya, niligtas siya, may nagligtas sa kanyang kalalagayan. Ito yung tagapagligtas ko. Kaya, halika kayo, subukan nyo, tignan nyo. Baka siya rin ang pwede niyong tagapagligtas.
And so here, they came out the town and made their way toward Jesus. Okay? So, imagine mo, hindi lang siya, nagyayapa siya ng mga kasama. So, balik tayo sa disciple. Di ba, nakita nila yung Samaritana nakausap si Jesus. Ano yung nasa mind ng disciple? Naku, problema to. Di ba? Yun yung nasa isip nila. Ano kayang nasa isip ng disciple nung nakita niya, itong babaeng ito, nagdala pa ng mga kasama niya at dinala kay Jesus? Naku, definitely. Ito po yung iniisip ng mga disciple. Naku, dagdag na problema to. Kasi daming problema to. Kasi bakit? Marami po ang sumunod doon sa babaeng Samaritana. So kung titignan po natin dito, Jesus' disciple perceive problems. They see the woman a problem and she invited more problem. Nakita nyo? Naku, problema talaga to. But then, ito po yung puso ng Samaritana. She start where she is. Nakatagpo niya ang Panginoon kung saan malala na yung kanyang buhay. And then, in the new place of discovery, she even don't totally understand it all, and yet, she wants people to see, so she heads back. Kaya po niya niyaya ang mga kakilala niya o yung mga taong kausap niya. So, tignan po natin dito. Verse 31. Okay? Kasi di ba nag-react na yung mga, ano yung reaction ng mga disciple? Nako, maraming problema to. Kasi bakit? Mas marami silang may encounter na mga Samaritano. But in verse 31 to 34, let me read this. Meanwhile, his disciple urged him. Ito po yun. Habang ang babae po ay nagyayaya ng mga kasama niya, itong mga disciple, sabi niya kay Jesus, Jesus, kain ka na. Hindi ka pa kumakain. Tapos biglang sumagot si Jesus in verse 32, I have food to eat that you know nothing about. For sure, kung titignan po, busog na ako. Ito yung sabi ni Jesus, okay na ako. So, syempre, ano yung nasa isip ng mga disciple? Sino kayo nagbigay sa kanya ng protein bar? Di ba, pag protein bar, kahit maliit lang yan, busog na kaagad. Sino kayo nagbigay sa kanya ng protein bar? At tagal-tagal natin bumili. Kaya nga tayo bumili sa malayo para kumain siya. Ngayon, ayaw niya kumain. Nung habang wala kaya tayo, sino kayo nagbigay sa kanya ng pagkain? So, by the way, Sharon, translation lang po ito. Agam-agam ng mga disciple. Sa akin pong palagay. But then in verse 33, then his disciples said to each other, could someone have brought him food? But then Jesus heard about that. My food, Jesus said, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Hindi po kumain si Jesus physically. And yet, during that time, kaya po siya pumunta ng Samaria dahil may kalooban ng Panginoon sa babaeng Samaritanong ito na mapalaya, makalaya, at makilala ang kanyang tagapagligtas. Ito po yung kalooban ng Diyos sa buhay ng Samaritanang ito. At ito yung sabi ni Jesus, gawin ko lang yung kalooban ng Panginoon, yun ang pagkain ko. Nasubukan nyo na po ba? I don't know kung in reality totoo po ito. Yung pagpuspos ka sa Panginoon, hindi mo nararanasan o nararamdaman ang gutom mo. Lalo na pagkapiling mo ang Panginoon at andoon yung presensya ng Panginoon during that time. Hindi ka po magugutom. Kailan ba yun? Nung pumunta po kami ng Ignite, nung nakaraan, ang sarap po ng ulam. Pinakbet. Sabi ko, hindi ako kakain. Pero, hindi ko natiis, kumain pa rin ako. Pero konti lang po. Konti lang yung kinain ko kasi alam ko mahirap pagturo pag ang bigat ng tiyan. So kumain lang po ako ng konti. Then after ministering to people, I should be, di ba after noon, pagod buong araw na po kami. Ako po yung last speaker that night. Pagod na ako dapat. Pero alam niyo po, after ministering to people, doing the will of God, sabi ko, Lord, para po akong kumain ng protein bar, gising pa rin ako. Gabi na, nagkape na kami lahat-lahat. Yung mata ko nakabulat pa rin. Alam mo, ibig sabihin, kasi iba po ang nagagawa pag ang pagkain mo ay yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Praise God. So, balik po tayo sa sitwasyon. So, ito po yung mga disciples, they are considered the meal-minded.
Pag sinabi ko pong meal-minded dito, wala po silang ibang iniisip, kundi yung nakikita lang ng kanilang mga mata, yung kailangan nilang kainin, yung kailangan ng kanilang physical na pangangatawan. They are thinking about the meal. Wala po silang ibang inisip kundi meal. Hindi nila nakikita yung ginawa at nagawa na ni Jesus Christ. The very reason bakit po sila pumunta ng Samaria. Kasi again, ano yung nakikita nila nung pasok nila sa Samaria? Problema. So sa kanila, pakainin lang si Jesus at lumabas na sila doon kasi problema tong lugar na to. Pero hindi nila nakita na yung lugar na yon is ripe for harvest. Hindi po nila nakita. The need for the meal has kept them from seeing their calling. Hindi po sila naging excited nung nakita nila yung Samaritana nakausap si Jesus Christ. Kasi bakit? Ano yung tingin nila? They're meal-minded. They are just looking on what their eyes could see. But hindi po nila nakita kung ano yung ginagawa ng Panginoon. They missed their calling. That should be, they have been part of it. Pero si Lord, mabuti eh. Hindi siya huminto. Okay? Their need for comfort has kept them to see what God is doing. Lord, kain ka na, para alis na tayo dito. Parang sila, yung kulang na lang pasong-paso yung paa nila doon sa lugar na yon. Lord, layas na tayo dito. Kain ka na, para okay na tayo. Kasi dumaan lang naman tayo dito. Hindi naman talaga dito yung pupuntahan natin eh. So parang alam mo yung nagigigil sila, they want to go out. But then, why? Because they're not seeing what God is doing, they miss it. Okay? They miss it. Their need for their preference had kept them from their purpose. Ito po yun. If you are meal-minded, pag sinabi kong meal-minded, Kristiyano ka, tumanggap ka sa Panginoon sa buhay mo, pero ang walang, hindi ibig sabihin, pupunta ka ng impyerno, okay? Hindi ibig sabihin, salbahe kang Kristiyano, okay? You are a good Christian. But then, if you are a good Christian and you're not reaping your harvest, you're missing something. Ulitin ko po. Gusto ko maintindihan po natin to eh. Nung tinanggap po natin si Jesus Christ sa buhay po natin, walang pangailangan na hindi niya kayang ibigay. Ulitin ko po. Pag ang Diyos ng buhay mo, hindi ka magugutom. Pag hinayaan mo ang Diyos ng buhay mo, walang pangailangan, walang naisin ng puso mo na hindi niya ibibigay. Ito po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Subalit, nakakalungkot. Sa mga Kristiyano, alam nila na kayang ibigay ni Lord ang lahat-lahat sa kanila. Kayang i-provide ni Lord kasi nag-amen naman po kayo, di ba? Amen, amen. Pero bakit pag dumating ang pangangailangan, pag dumating ang sitwasyon, ayoko na mag-church? Bakit pag dumating ang problema, tara, C2S na tayo, wag muna ngayon, hindi ko feel. Alam mo bang ang sakit. Yan. We are more on what we feel. Or pag dumating ang pangangailangan sa buhay natin, Kristiyano ka, alam mong may Diyos ka, pero ayoko na mag-church. Kasi si Lord parang namimili ng pinagpapala, hindi niya sinasagot yung prayer ko. O kaya naman, may malaking pangangailangan na dumating sa buhay mo, hindi mo man inisip si Lord na kaya niyang i-provide eh. Ang una mong inisip, ting! Si Bombay kaya, magkano kaya pag sa kanya, 5,656, magkano kayong porsyento nun? Pag-uutang ako. Diba? Sinasabi mo, Kristiyano ka. Sinasabi mo, may Diyos na kaya mag-provide, pero pag dumating ang sitwasyon, dumating ang pangangailangan, windang ka. Huwag po kayo mag-alala, kaklasin niyo po ako. Bakit ko po ito sinasabi? This is what I'm saying, you are meal-minded. Meal-minded. May problema mang dumadating sa buhay mo, pero hindi mo nakikita yung ginagawa ni Lord kasi you are concentrated on what you need, what you want, what you like, what you desire. But you forgot that at that very moment, God is doing something. Yes?
Yes. Kaya nga, church, let us focus on the harvest. Kasi in spite of the problem, in spite of the needs of your problem, there is a blessing on the way. The doctor had declared you're sick. Come on, may kapalit yun. Kasi hindi pwedeng pag nakawan ng kaaway ang kanyang mga anak, hindi hahayaan ni Lord na nanakawin yung mga bagay na meron ka, kasama na yung health mo, na hindi gagalaw ang Diyos na buhay sa buhay mo. Pero ano yung nakikita mo? Lord, mamamatay na ako. Ano ngayon kung mamamatay ka na, langit naman din punta mo. Pero bakit gawin lang? Hindi ko po sinasabing mamamatay ka na. Okay, but what I'm trying to say, because you are male-minded, hindi mo na nakikita yung ginagawa ni Lord sa buhay mo. So, the question is that I want to ask every one of you tonight, in what level you want your life to be? In what level? Do you want to be a male-minded or mission-minded? Pag sinabi ko pong mission-minded, seeing what God is doing in your life. Tinatama ni Lord yung buhay mo. Lord, ang hirap naman to, hindi madali to. Ang hirap magpakabait, ha? Itong kapitbahay kong to, hindi na tumitigil, ha? Lord, malapit na talaga to, ha? Ambalusin ko na to. Pero sabi ni Lord, mahalin mo yung kapitbahay mo. So, meal-minded. Lord, paano ba maging meal-minded? Magpainit ka ng sabaw. Magsinigang ka. Bigyan mo siya. Lagyan mo ng laman, ha? Baka sabaw lang. Bigyan mo sa kapitbahay mo. Instead na awayin mo, mahalin mo siya. Kasi nung sabi ni Lord. So, coming from meal-minded to doing your mission-minded. What is your mission-minded? Lord, kailangan ka talaga ng kapitbahay ko kasi lagi visit sa buhay. Kailangan niya ng living water. And who will show the living water? To her or to him? Ikaw. Kasi naranasan mo ang Panginoon. So, here, if you will be a meal-minded, you will just go to the water and keep coming back on that water. Why? Kasi igib ka ng igib. Pero if you will be mission-minded, you will not go back because there's a living water that will continue fill you in whatever need you have in your life. You won't run dry. Hindi ka matutuyuan. Mission-minded. Personally po, meal-minded ako. Kasi anak po ako ng isang pastor, sabi ko, hindi ako mag-aasawa ng pastor. Sinigurado ko yon. Kaya naghanap po ako ng tisoy na maraming dollar. At nung kami na nung tisoy na maraming dollar, kukunin niya na ako, biglang sabi niya, mag-pray tayo. Nang alin? Kung tayo ba talaga? Tayo na talaga. Pinag-pray ko na. Yan, ito yung mga nananalangin. Alam mo, minsan bulag tayo eh. Pinapanalangin natin yung gusto natin, pero hindi talaga kalooban ni Lord. Hindi, pinakita ka ni Lord sa akin talaga. Ikaw na talaga yung binigay niya sa akin. Ito po yung sinabi ko po sa kanya. Hindi, manalangin tayo. Yung kalooban ni Lord. Lord naman, ito na yung dollar ko, luwalayo pa. I mean, yun, nasa isip ko po yun. But then, eventually, because Kristiyano naman po ako nananalangin. At nung ako po ay nananalangin, isa lang po ang pinakitang mukha ng Panginoon sa akin. Ito yung magiging asawa mo. In Jesus' name, sabi ko pa. Kasi Lord, ayoko sa kanya, pastor yan. Pag yan ang ibibigay mo sa akin, Lord, magugutom ako. Pag yan ang ibibigay mo sa amin, mararanasan ko yung naranasan namin na palayasan kami sa bahay. Kasi ayaw na kami ng kongregasyon. Pinalayas po kami. Alam niyo po yung, nung maliit po ako, hindi ko makakalimutan. 8 po kami magkakapatid. Lahat po nung gamit namin, nakalagay lang sa isang tricycle. Sabi ko, paano kayo nangyari yun? Diba? 8 kayo, tapos isang tricycle lang. Tapos kami pong magkakapatid, syempre marami nakahilera. Tapos nakatingin po dun sa bahay. Sabi ko, ma, ba't tayo nasa labas? Alis na tayo, lilipat na tayong bahay. Pero eventually, nung paglaki ko, nalaman ko na pinalayas pala kami doon. Akala ko lilipat lang kami ng bahay. So sabi ko sa buhay ko, hindi ko dadanasin yon. Kaya hindi ako mag-asawa ng pastor. But then when I'm praying, when I'm about to get married and I'm praying for a person that God's will in my life, hindi ako pwedeng maging meal-minded. I have to be mission-minded. Yung purpose ko, yung calling ko sa buhay. At nung pinakita ng Panginoon yung taong mapapangasawa ko, sige Lord,
Susunod ako sa iyo kasi ito yung kalooban mo. Gagawin ko yung gusto mo, pero siguraduhin mo, Lord, hindi ako magugutom. Obvious ba? Obvious bang gutom ako? Ewan ko lang sa inyo kung nakatingin kayo, okay? We've been married for almost 25 years, going 26. Do I look hungry? Do I look sick? Actually, ayoko na pong balikan yung picture ko nung bago ko po siya pakasalan. Kasi po, ang payat-payat ko po nun. Pag sinabi ko pong payat, payat talaga. At sabi ko, ang pangit ko talaga nun. Mas maganda na ako ngayon. Okay na ngayon, malusog. Pero maganda naman. So ano pong ibig sabihin? For the 26 years of my life, because I obeyed the will of God in my life, I never been wrong. Whatever that I desire, God overseed. Ibig sabihin, sinobrahan pa ng Panginoon, hinigit pa niya pa yung mga bagay na hiningi ko sa kanyang buhay. So ano po yung gusto kong puntuhin ngayong gabing ito or ngayong hapong ito, kahit po ako'y tumatagal? May mga bagay sa buhay natin na sabi ng Panginoon, dito ka, pero hindi natin mag-give up. Sabi ng Panginoon, ito yung gawin mo, pero ayaw mong bitawan. Kasi masyado kang takot. Pero sinasabi ko, be mission-minded. Have the mind of what Jesus wants for you. Kasi when you are a meal-minded, tandaan po natin, especially, ito po yun, sa church pong ito, kung bakit po kami nagpapatuloy na naglilingkod ni Pastor Bong. Kasi po may mga leaders, may mga volunteers na patuloy na binibigay yung buhay nila at sinasamahan kami sa panawagan ng Panginoon sa amin dito sa church na to. Malaki pong pasalamat ko sa mga volunteers. At sometimes, alam nyo po, itong mga volunteers na to, natutuwa ako kasi kahit na anong sitwasyon ng buhay nila, kahit na ano yung pinagdadaanan nila, actually may mga bugbog na sa buhay, bugbog sa problema sa buhay, pero pinipili pa rin po nilang maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po yung kagalakan ng puso ko. At sinasabi ko po, every volunteer, yung po ating mga marshal, usher, guest care, wala po kayong itatanim na paglilingkod sa Panginoon na hindi niya ibabalik sa iyo na higit sa ipinagkaloob mo. Nagbigay ka ng oras sa C2S mo, nagbigay ka ng oras para sa Panginoon, hihigitan niya yon ng pagpapala. So, hindi ka wala ng maglingkod kay Lord. Hindi ka wala ng unahin mo ang Panginoon. Hindi ka wala ng panampalatayahan mo. Ibigay ang buhay mo sa Panginoon. Kasi the moment you trust the Lord in your life, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya papabayaan. Tapat si Lord. Tapat si Lord. And the seed that you have planted today, the seed of your faithfulness, of your today, you will reap the harvest in the future. If you just have to obey and do the purpose of God in your life. Kaya nga ito yung church, hindi ko po alam ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam yung sitwasyon ng buhay mo. Hindi ko alam yung problema, pero open your eyes. Open your eyes. Look at the fields. Huwag mong tignan yung problema. Kasi sa likod ng problema, nandoon yung pagpapaala mo. Kaya ka lang may problema dito. Hindi si Lord nagbibigay ng problema, but pag ikaw ay nasa Panginoon, all things work together for good. Magkakalakip-lakip para sa ikabubuti mo ang anumang sitwasyon na dadaanan mo kasi may Diyos kang buhay na gumagawa sa buhay mo. Ilalakip-lakip niya yan. Ayusin niya yan. Pero ang tanong, bukas ba yung mata mo para tignan yung pagpapalang parating sa'yo? So this is now the application in everything that I've said. If you will focus on what you don't have, what you are not getting, and what you don't have yet, problema po ang tinitignan mo. Pag tinitignan mo yung problema, ibig sabihin, hindi mo nakikita ang pagpapala. So,
How many times you miss your calling? How many times you miss your blessing? Kasi doon ka nakatingin. Kaya simula ngayong araw na to, gaano man kalaki yung problema mo, the more malaki yan, the more malaking pagpapala mo. The more binubugbog ka ng bagyo, the more bugbog ang pagpapala na parating sa'yo. The more malaki o kabuntukan man yung pinagdadaanan mo, dahil may Diyos ka sa buhay mo, hindi pwedeng hindi darating ang pagpapala. Pagtitingin ka sa Diyos na buhay, na nagmamahal sa'yo at hindi ka iiwan anuman ang sitwasyon mo. May sakit ka, huwag kang tumingin sa sakit. Tumingin ka sa kayang gawin ng Diyos sa'yo. May pangangailangan ka, tumingin ka sa provisyon na ibibigay ng Panginoon sa'yo. Meron kang problema, meron kang desire sa puso mo, Lord, hindi ko naman po pwedeng sakalit ng lalaki ito para pakasalan ako, pero ikaw nang gumawa sa buhay niya para pakasalan ako. Hindi ko po alam ang sitwasyon niyo, hindi ko po alam, pero alam ng Panginoon. So Christian people, walk toward your problem. Huwag kang tumakbo papalayo. Lumapit ka doon sa problema at sabihin mo, nasaan ang pagpapala ko? Nasaan ang pagpapala ko? Kasi sa likod ng problema, nandoon ang pagpapala. Where is my harvest? Kaya huwag mong takbuhan ng problema, pero tignan mo ang sitwasyon at ang solusyon na gagawin ng Panginoon para sa'yo. So church, what is it that you are missing that God had been calling a problem and God is calling it a harvest? Look beyond what you feel. Look beyond what you feel. Look beyond what it looks like. Lord, parang hindi eh. Look beyond. The harvest is here. Yung tugon sa pangangailangan mo, parating na. The harvest is here. The kingdom has come. So you need to rejoice. May dahilan ka para mag-celebrate. Hindi yung problema mo, yung parating na pagpapala sa buhay mo. Can we all stand up today? Thank you, Jesus. Kaya gusto ko po itong awitin natin ito. Let's go to the bridge. At I want you to declare. I want you to say it. Dahil tapat ang Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi siya tutugon sa'yo. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Pwede ba nating awitin ito mula sa ating puso? Dapat kang tunay. Come on, declare. Ang aking buhay. Hawak mo sa iyong Sabihin mo, come on. habang buhay. Thank you, Jesus. Dapat kang tunay. Do you believe it with all of your heart? Come on, sing. Sing. Hawak mo sa iyong tunay. Diyos habang buhay. Dapat kang tunay. Come on, sing. Aking buhay. Hawak mo sa Thank you, Lord. Diyos habang buhay. Thank you, Jesus. Come on, thank God. Thank God for your blessing. It is on the way. Aking buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Hanapin ang aking noon. Thank you, Jesus. Yes, God. You are good. You are good. Thank you, Lord. Magkatuman ang panahon kapag kasuming Diyos. This afternoon, I want to pray for you. Kung hindi man ako, meron po tayong mga leaders dito. Minsan mahirap pong mapanatag sa gitna ng bagyo. Mahirap mapanatag sa kawalan. And yet, ino-offer po ito ng Panginoon sa iyo ngayon, may kaya akong gawin. Would you give me an opportunity? Bigyan mo ako ng pagkakataon, patunayan ang sarili ko sa iyo. Kung ikaw yung tinutukoy ko, pwede pa lumapit tayo. We want to pray for you. We want to pray together with you. Subukan mo si Lord. Kagaya ng babaeng Samaritanang ito, binigyan niya ng pagkakataon ng Panginoon sa buhay niya.
at tumanggap siya. So ikaw, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon ngayong hapong ito na lumapit sa Kanya, ano man ang pangangailangan mo, kaya niya itong tugunin at kaya niyang bigyan. So habang inaawit po natin to, we want to pray for you today. So just come. Kung mayroon po kayong panalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah.
po, Diyos, sa harvest, Lord, Panginoon, na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Though there will be problems, there will be difficult situation, but behind every problem, behind every difficult situation that we face, alam po namin, O Diyos, Ama, meron pong masaganang harvest, Lord, ang nihanda mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, Ama, sa iyong pong patnubay. Salamat, O Diyos, sa iyong provision, sa iyong healing, God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Can we take our bread this evening? Kunin yung ating pong mga tinapay and we will have our communion tonight. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise your name. We praise your name. We praise your name. Hallelujah. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread. Siya po'y kumuha ng tinapay. And then He says, "This is my body, which is for you. Atin itong kainin bilang pag-aalala sa akin," sabi ng Panginoon. At kinuha niya ang saro at kanya po itong itinaas. Then He said to them, to His disciple, "This is the blood of the new covenant. Drink from it, all of you," sabi niya. "And do this in remembrance of me." Atin pong inumin ng juice. Hallelujah. Jesus. Jesus. Let me announce our event or activity for this month of February. So, pakisabi niyo po, February 8. Yan. February 8 po, mag-start na po ang ating Christian Life Development Program. So, if you want to go deep pa sa inyong relasyon sa ating Panginoon, at malaman niyo yung ating mga foundation, at the same time, prepare for a leadership, we invite you to enroll our CLDP. At ang klase ay mag-start na next week, February 8 at 4 o'clock in the afternoon. Next, pakisabi naman po, February 13. Yan. February 13 is Night of Fire. That is on Thursday. It will be our first Night of Fire for our 2025. So, paki-mark po sa calendar ninyo, February 14, bago mag-Heart Day. Okay? Next, say February 15.
Ay, you join me. February 15. Ay, February 15 ba? Mag-start ng worship revamp? I'm not sure, pero February 15, sa calendar, they're gonna start the worship revamp. So if you want to be part of the worship team, please register or magpa-register na po kayo sa ating mga worship department. Amen. Now, February 16. Ay, sabihin niyo po, February 16. Yan. Bet ba kayo? So young people, we are inviting you to join the Youth Fellowship on February 16th. Bet. Yan. Ano kaya sabihin ng bet? Next, last one, February 20. Pakisabi February 20. Yan. Basketball naman po tayo para sa mga kalalakihan. So, lahat po ng gustong maging bahagi ng basketball team or kung hindi kayo basketball player, pwede kayong water ball, taga-hawak ng tubig o taga-cheer nila. So, join them on February 20. That is Thursday at 6 p.m. Paki-ugnay na lang po sa mga kalalakihan. February 20. Now, let's proceed. Or, let me first welcome the VIP. Do we have a VIP in the house? Lahat po ng mga VIP? First time? Do we have first time? Sige po, kung di po kalabisan, tayo po tayo. Amen. Welcome po. So, si OG Clarkville, sigaw natin. Yan. I-assist po kayo ng ating mga guest care at ng ating mga ushers sa welcome room. Amen. Thank you for joining us tonight. I hope makasama namin kayo next week. Now, let's go to our offering. In our offering, the verse is 2 Chronicles, verse 31, chapter 31, verse 12. It says, God's people, COG Clarkview, faithfully brought in the contribution, tithes, and dedicated gift. Sabi ng 2 Chronicles, ang mga tao o mga anak ng Diyos, ang mga manlilingkod ng Diyos, ang mga naniniwala sa Diyos, ang mga nanampalataya sa Diyos, they faithfully, pakisabi nga po, faithfully, yan, they faithfully brought in the contribution, tithes, and dedicated gift. Kahit anong sitwasyon, they faithfully. Why? Because Pastora Sharon said, if you are faithful on what you sow, you will reap. Because ang pangako ng Diyos, may harvest sa mga nagtatanim. Hindi po magnanakaw ang Diyos, hindi mandaraya ang Diyos, pero ang Diyos ay nagbabalik ng higit pa sa inaasahan mo. So be faithful in giving your tithes, your offering, your contribution, your gift. Please join me for our declaration. Tayo po tayong lahat para sa deklarasyon. Samahan niyo po ako. Father, I thank you for the anointing of prosperity you have placed upon my life. I honor you in all my blessings because you are my source. Today, as I give to your kingdom, into your ministry, I will sow bountifully, and I believe this money seed, this gift will unleash the supernatural miracle working force in my life, in my business, in my finances, as I expect to reap bountifully. Thank you for the abundant return. I believe and I receive my covenant of blessing. In Jesus' name, God bless you po everyone. Let's have a joint prayer.